I'm sorry, sabi ni Vladimir na muling binaba ang kanyang ulo sa unan. Dinampihan siya ng banayad na halik sa noo, pababa sa kanyang ilong hanggang sa tumagal sa kanyang labi. Nayakap niya ito ng mahigpit. How was the party? Ani Norberto, habang kausap siya sa phone. Okay lang dad, pinilit niyang pasiglahin ang boses. Good, well tumawag lang naman ako para i-inform ka na bukas na ang umpisa ng training mo. You will have to report tomorrow, sa Valencia Group of Companies, sa 16th floor ka daw aantayan ng magti-train sa'yo. Tomorrow na agad dad, at bakit naman doon pa sa Valencia Group of Companies? Nagtatakang tanong niya. Of course naman anak, magagaling ang mga tauhan nila Panyero. I'm sure malaking tulong yan sa pagmamanage mo ng business natin. Okay, buntong hininga niya. Should I wear a casual attire? Anything would do anak, just make sure that you will look presentable and formal, and of course I know that you are beautiful already. Napatawa siya sa sinabi nito. Nice dad, you are really my hero. Hamalakhak ito sa kabilang linya. O paano I should go, may ka-meeting ako before lunch, and I need to prepare my things. I will call you later. Bye for now and always take care okay? Yes daddy, bye. Take good care too. Iyon lang at binaba na niya ulit ang phone. Humiga siya ulit sa kama. Hinihila pa siya ng antok. At bukod doon ay parang bogbog sarado na naman ang kanyang katawan. Halos magdamag na naman siyang inangkin ni Vladimir. Na tila wala itong kapaguran at sabik na sabik sa kanya. Habang nagkakasayahan sa party, sila naman ay nagpapasaya din sa isa't isa. Para silang mga uhaw na uhaw sa bagay na iyon, na wala silang kasawan. Sinulit nila ang ilang linggong pagkakawalay. Halos mag-uumaga na nang tuluyang makatulog si Vladimir, na pinapakiramdaman lang niya. At nang mata niyang mahimbing na ito, ay saka siya nagbihis at umalis doon. Kahit nakabilin-bilinan nitong wag siyang aalis, at mag-uusap pa daw sila. Wala na siyang mukhang ihaharap pa dito. Pagkatapos ng paglalayas niya, heto at isang halik lang nito bumigay na naman agad siya. Nang hindi pa naayos ang problema sa pagitan nilang dalawa. Hindi naman siya papayag basta na lang, na maging pangalawang priority lang nito. Habang nasa elevator, ay nagdadalawang isip siya kung tutuloy o hindi. Isang palapag na lang, at mararating na niya ang patutunguhan. Kinakabahan siya, hindi naman siguro dito nag-upisina si Vladimir. Wala siyang alam sa araw-araw na aktibidades nito, kapag nandito ito sa Maynila. Kaya wala siyang ideya, kung saan sa mga negosyo ng mga ito nag-upisina. Nang bumukas ang elevator, ay napilitan siyang lumabas. Nagpalinga-alinga siya sa paligid. Maluwag ang lugar na napakaaliwalas. May sala set sa gitna ng bulwagan, at malaking flat TV. At katabi niyon ay ang silid na gawa sa salamin. Malamang doon ginaganap ang mga importanteng pagpupulong. Lumakad siya at nilapitan ang gwardiya. Nakatayo sa may di kalayuan. Excuse me, I'm looking for Ma'am Eden Suarez. Bati niya dito. Ah, si Ma'am Eden po. Ano po ang sadya niyo sa kanya ma'am? May appointment po ba kayo sa floor na ito? Magalang naman itong sagot nang umiti pa ng todo. Yes, pakisabi it's Adele Ortiz, at tipid siyang ngumiti dito. Ang mga lalaki nga naman talaga sa ngayon. Kapag maganda ang kausap, ay akala mo mga santo sa sobrang bait. Right away ma'am. Ireradyo ko po sa isa kong kasamahan. Inilibot pa niya ang paningin. May mga mamahaling painting na nakasabit sa wall, fully carpeted ang pinakasala. Wala siyang gaanong nakikitang mga cubicle. At bukod tangi ang nag-iisang malaking silid, na nasa malapit sa terrace ng floor na iyon. Ma'am, okay na po. Pasok na po kayo sa pinto na yon. Magalang na sabi ng gwardiya. Kaya bumalik ulit ang tingin niya dito. Itinuturo nito ang nakabukod na silid. Pagkatapos magpasalamat dito, ay tinalikuran na niya ito, at naglakad papunta doon. Kumatok siya ng 3 beses. Come in, anang boses babae na galing sa loob. Ipinihit niya ang seradura, at bumukas iyon. Nabungaran niya ang isang may edad ng babae, na nakaupo sa isang sofa. Kagalang-galang itong tingnan, habang nakangiti sa kanya. Good morning ma'am, I am Eden Suarez. Pagpapakilala nito na ilinahad ang isang kamay sa kanya.
Hello, good morning, I am pleased meet you Ma'am Eden. Magiliw niyang bati din dito. As been said ma'am, I was supposed to be your trainer. But since this is my last day for an indefinite leave, I have to turn over you on other person. But don't worry, he is much more capable than me. Anito na lumakad papunta sa isang pangpinto, na gawa sa salamin. Isa pa palang kwarto iyon na gawa sa salamin. Pero tinted, kaya hindi mo makita ang nasa loob. Pumasok ito doon. Come in ma'am, baling nito sa kanya. At ubilis siyang pumasok doon. Siya po ang mag-tea training sa inyo. Good morning Sir Vladimir Valencia. Anito na kinuha ang atensyon ng lalaking nakaupo sa likod, ng malaking mesa, at nakatanghod sa laptop nito. Tumingin ito sa kanila, at sa nanlalaking mata ni Adele, ay nagtama ang kanilang paningin. Nagulat siya na halos mapanganga ang mga labi dito. Walang iba kundi ang kanyang asawa, na tinakasan na naman niya kahapon. Samantalang tila amusement naman, ang sumungaw sa mukha ng binata. Bahagyang tumaas ang isang sulok ng bibig nito. You may leave us now, Mrs. Suarez, be sure to lock the door when you leave. Bumaling si Vladimir sa ginang. Okay sir, sagot naman nito na agad umalis, para makalabas ng silid na iyon. Na-stress na siya masyado rito. Siguro iyon ang dahilan ba't bigla siyang inatake ng masamang pakiramdam. Lalagpasan na sana niya ang dalawa, nang biglang magsalita ang babae. Ma'am, ako po ang mag-assist sa inyo today. Ako po pala si Mary Grace, magalang nitong sabi. Saglit niya itong tiningnan. I'm sorry, pwedeng bukas na lang tayo mag-start. Biglang sumama ang pakiramdam ko, paghingi niya ng paumanhin. Tumingin agad ito kay Vladimir, na para bang doon kukuha ng isasagot. Ihahatid na kita, may pinal sa boses, na sa halip ay sagot naman ni Vladimir. At tumalikod papunta sa opisina nito, na sinamantala naman niya, at nagmamadaling tinungo ang papasaradong elevator. Bago iyon sumara, ay nakita pa niya ang papalabas pa lang sa opisina nito na si Vladimir, nagpalingalinga na tila may hinahanap. Napasandal siya sa dinding at nasa po ang ulo. Pati iyon sumasakit, kasalanan ta ni Vladimir. Paninisi niya, kakalagpas lang niya sa exit, nang tawagin siya ng gwardya. Ngunit sa halip na bumalik, ay nagmadali pa siya, napansin niyang may hawak itong radio, habang may tila kinakausap. Pinapara niya agad ang taxi na agad nakita. Maswerte at walang laman iyon. Kaya sumakay siya agad, at nagpahatid sa kanyang kondo. Pagkadating, ay binagsak niya agad ang sarili sa malambot na kama. Ilang oras pa lang siya sa Valencia Group of Companies, ay tila naubos na lahat ng lakas niya sa katawan. Dapat hindi na lang siya nagpunta doon, kung alam lang niya na ganito ang mangyayari. Sumama pa tuloy ang pakiramdam niya. Ipinikit niya ng mariin ang mata, at tila sanggol na namaluktot. Kailangan niyang umidlip muna, para mawala itong hilo niya. Mamaya na lang siya magbibihis. Hi daddy, matamlay niyang sinagot ang cellphone, nang makitang tinatawagan siya ng ama. What happened to you? Pinapunta ko dyan si Juanita. Pero di mo raw binuksan ang pinto mo. Nag-aalalang tanong nito. Kakagising ko lang daddy, okay na po ako. Nalamigan lang yata ako kanina, kaya sumama ang pakiramdam ko. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Kasi pababalikin ko dyan si Juanita, paniniguro pa ng daddy niya. No need na po daddy, I'm fine. How was your training today? Pag-iiba ni Norberto ng usapan. Hindi siya agad nakakibo. Remember darling, 1 month lang ang training period mo, and by that time, yun din ang schedule ko paalis ng bansa. But daddy, I thought a certain Eva Suarez was my trainer, but ended with Vladimir. Paninita niya. So what's the problem with that? In fact, it's a very big pleasure. Napakatalentado ni Vladimir, and aside from that, he is your husband. Walang anumang sagot ni Norberto. But daddy, mag-protesta pa sana siya, ngunit nagsalita ulit ang ama. Anak, paminsan-minsan kailangan nating isantabi ang usaping puso, ngayon kung handa ka nang sabihin sa akin ang problema, pwede na ba akong magtanong? Pakiramdam niya ay bigla siyang nawalan ng dila, sa tanong na iyon ng ama. Ngayon lang niya narinig iyon mula sa ama, alam niyang ramdam nitong may pinagdadaanan siya, ngunit hindi ito nang ahas na nagtanong. Ngayon lang.
Not now daddy, mahina niyang sagot dito. Okay, when you're ready to tell your story, then that's the time I will consider thinking about Vladimir being your trainee. Napahinga na lang siya ng malalim sa sagot ng ama. For now, you have to participate, and follow what he is saying. Para naman sa ikakatuto mo yun, na pagdating ng araw ang negosyo naman natin ang magbe-benefits. Right. Hindi kumibo si Adele, kaya muling nagsalita si Norberto. Am I making myself clear anak? Humugot ulit siya nagmalalim na hininga, bago sumagot sa ama. Yes dad, mahina niyang sagot. Good girl, I have to go for now. Take care yourself always, if you have time, free to visit our home will you? Kahit hindi nakikita ang ama, ay tumango pa din siya. Yes daddy, you too, take care of yourself, bye. Napatitig siya sa cellphone na hawak, nang tuluyang may baba iyon. Wala ba siyang kawala kay Vladimir Valencia? Pipang hinaing niya sa sarili. I'm sorry I'm late, mahina at halos hindi yun lumabas sa bibig niya. Sa leeg ng binata siya nakatingin, at hindi sa mukha nito. Nakahalukip-kap na naman ito, habang nakasandal sa lamesa nito, at matiim ang pagkakatingin sa kanya, na pakiramdam niya ay tumatagos na sa kanyang mga buto. Very late, madiing sagot nito. Hindi siya sumagot. It's almost 1 o'clock, ano pa kaya matututunan mo ngayon yan? Sarkastikong dagdag pa nito. Heto na naman tayo, sa isip-isip niya. Ano na naman kayang pagsusungit ang dadanasan niya sa araw na ito, mula dito. Pero dahil nangako siya sa ama, ay titiisin na lang niya ito. Sanay naman siyang laging nagtitiis. I'm sorry again. Formal niyang sagot. Kung ikakasya nito ang paghingi niya ng tawad, at pagmumukhang may kasalanan. So be it. Para manahimik na ito, hindi naman niya kasalanan na anong oras na siyang nagising, dahil masama talaga ang timplada ng katawan niya. Saan ba ako magwo-work? Pag-iiba niya ng usapan, at nagpalingalinga sa paligid. May nakita siyang bakanting table office, at chair sa may labas ng gilid ng opisina nito. Itinuturo niya iyon. At humakbang palabas ng opisina nito. Dito ba? Hindi sumagot si Vladimir, nakatingin lang sa kanya. Maya-maya ay umikot ito, at umupo sa swivel chair nito, hinhila nito ang isang upuan, at ipinagpag ang mga kamay doon. Come here utos nito. Nag-aalangan man ay lumapit si Adele dito. Huminto siya sa mismong harapan ng mesa nito. Dito ka sa tabi ko magtratrabaho, walang anuman na sabi nito, na ikinalaki ng mga mata niya. Ilinapit pa ng binata ang isang laptop. Sa may bakanting upuan na magiging pwesto daw niya. Kung tutuusin ay kasya naman doon, dahil malaki ang mesa nito, at kahit magdagdag pa ng isa ay maluwag pa din iyon. Nakakawerdo lang isipin na bakit doon pa mismo sa loob ng opisina nito siya magtratrabaho, at mismong katabi pa nito. Dinag pa niya ang click ng lock ng pinto, nang tuluyang isara iyon ng ginang na lumabas. Mangani nag-inang tumalikod na siya, at kumaripas ng takbo palayo, sa binatang matiim ang pagkakatingin sa kanya ngayon. Why don't you take a seat Mrs. Valencia? Anito sa boses na pakiwori niya ay nanguuyam. Mrs. Valencia, hindi siya tumalima. Ibig sabihin ito ang magiging trainer niya. Alam ba ito ng papa niya, o namanipula na naman siya? Of all people bakit ito pa? Should we start right now? Sa halip ay sabi niya. Hindi niya matagalan ang ganitong senaryo. Hanggat maari gusto na niyang makaalis sa harapan nito. Pinilit niya itong tingnan ng diretso sa mata. Why in a hurry Mrs. Valencia? I think it's proper for you to introduce yourself first. Himak na lalong tumiim ang tingin sa kanya. Napabuntong hininga siya. Obviously, pinaglalaruan siya nito. At wala siyang panahong sa mga ganang bagay. Tumalikod na lang siya, para tunguhin ang pinto, ngunit hindi pa niya nahahawakan ang seradura, nang bigla na lang siyang kabijin, at isandal sa dingding na salamin. Running again ha? Nag-uumigting ang bagang na sabi ni Vladimir. Hindi siya kumibo. Napatitig siya sa mukha nito, na nagbabadya ng pighil na galit. Nagiging habit mo na yan. Can't you tell me what is going on? Ano bang ibig sabihin nito? Yung pag-alis niya sa Batangas na walang problem. O ang pagtatangka niyang umalis ngayon,
O ang pag-alis niya kahapon pagkatapos ng magdamag na pinagsaluhan nila. Huminga siya ng malalim, at itinulak ito sa dibdib. Ngunit para lang siyang nagtutulak ng pader. Walang magawa na napabuga na lang siya ng hangin. Look, I came here for my father's request. I never expect na ikaw ang makikita ko dito. And I have no choice kung di gawin ang dapat na gagawin. Now if pahihirapan mo naman ako, I'll better quit, mahina niyang sabi. At sa papaanong paraan kita pinahihirapan Mrs. Valencia? Sarkastikong sagot naman ni Vladimir. Why can't you tell it to yourself? Dagdag pa nito. Ano daw? Nagulat pa siya nang hilain siya nito, at iupo sa sofang nandoon. Umupo ito sa tabi niya, habang hindi hinihiwalay ang mga kamay sa kanyang baywang. Now speak, start first when you left when we're in Batangas. Medyo may diin sa boses nito nang sabihin iyon. Tila naman naumid ang kanyang dila. Ito na yung pagkakataon na hinihintay niya. Nilaro-laro niya ang mga kamay, na nakapatong sa kanyang kandungan. Ano bang sasabihin niya? Na umalis siya kasi, nasaktan siya sa nakita. Na nagselos siya dahil mahal na niya ito. I'm waiting, antag ni Vladimir sa kanyang pananahimik. Napalunok siya. I just want to live that day, pagsisinungaling niya. Really, you want me to believe you? Tila lalong nairita ang binata sa kanyang naging sagot. And what about yesterday? I told you kailangan nating mag-usap, pero nawala ka na naman. Tell me, anong gusto mong mangyari sa marriage natin? Napatingin siya kay Vladimir. Anong ibig sabihin nito? Speak it up straight, hindi yung dinadaan mo sa paalis-alis ng walang palm. Madali naman akong kausap kung ayaw mo sa marriage na ito. Napalunok siya sa narinig mula dito. May ibig ba itong ipahiwatig sa sinasabi nito, na gusto ba nitong maghiwalay na sila? Tumayo ito at sumandal sa mesa nito. Humalukip-kap at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. We can talk like a decent people all along, how can we understand if you keep on running? Formal ang boses na sabi pa nito. Spell the words, and I'm much willing to cooperate. Tuluyan nang hindi nakapagsalita ang dalaga. She was not expecting this. Hindi ito ang senaryo na nasa isip niya, kapag nag-usap sila tungkol sa kanilang problema. Kulang na lang ay ipamuka nito sa kanya, na nag-iinarte lang siya. O baka masyado siyang umasa, na akala niya ay may pitik na din siya sa puso nito, at susuyuan siya nito. Na ang totoo pala ay wala naman. At ang masakit na katotohanan pa, ay kayang-kaya siya nitong idespatcha kung sasabihin niya lang. Napangiti siya ng mapait ng lihim. Pagkatapos ng mga pinagsasaluhan nila sa kama, ganon na lang yun, wala bang halaga iyon sa binata? Wala ka pa ding sasabihin. Tila naiinip na antag ni Vladimir. Napapitlag pa siya dahil doon. He seems so different now. Kakaiba sa naging trata nito sa kanya nung nasa Batangas pa sila, matapos nitong makuha ang pagkababae niya, at malamang malinis siya. He was back sa pagiging suplado, na siyang impresyon niya nang una itong makita. What for? Nakuha na nga siya diba? Let me think about it. Nasabi na lang niya. At pinilit itong tingnan ng diretsyo sa mga mata. Hindi niya pwedeng ipakita na naapektuhan siya sa mga sinasabi nito. Kinurap-kurap pa niya ang mga mata, nang maramdamang manunubag iyon. Kumunat ang noo ni Vladimir sa kanyang isinagot. Until when? Mapanganib nitong tanong. Nagyuko siya ng ulo. Nagmamadali ba itong makalaya, mula sa pagkakatali sa kanya? Until next week, tila wala sa sariling sagot naman niya. Make sure, at tumalikod na ito papunta sa upuan nito. Now wait for my staff in the receiving area. Meanwhile, I'll appoint someone na i-accommodate ka. I have an urgent meeting today with a client. Sa narinig ay kusa siyang tumayo. At ngayon dinedispatcha na lang siya ng basta-basta. I'll go ahead. Palm niyang walang lingon likod itong tinalikuran, at lumabas ng pinto. Pabagsak niyang iniupo ang sarili sa pang-isahang sofa, na nakatalikod sa direksyon ng opisina ni Vladimir. Samot-saring isipin ang nag-uunahang umalpas sa kanyang utak. Una naghihinala siyang namanipula naman siguro nila Mr. Arnold Valencia at ng daddy niya, ang magiging training niya kuno dito sa Valencia Group of Companies. Pangalawa, hindi niya inaasahan ang reaksyon ng asawa. Bakit kung makaasta ito ay para bang ito pa ang galit sa kanya?
Na tila siya itong nag-iinarte sa inaasal niya. Masama na ba ngayon ang umiwas, at isalba ng pansamantala ang puso niyang nasasaktan? At pangatlo, kung gusto nitong makalaya mula sa kanya, bakit kailangang pang manggaling sa kanya ang desisyon? Para ano, siya ang lumabas na masama sa paningin ng mga magulang nila? Napabuntong hininga siya. Nasa ganong pagmumuni-muni siya, nang mapansing ang babaeng tila papunta sa direksyon ng opisina ni Vladimir at mapagsino yun. Si Margaret, ni hindi man lang ito tumitingin sa paligid nito, dirdiretso lang kaya hindi siya napansin. At sa tingin niya ay mas lalo itong gumanda ngayon. Dahil sa bagong estilo at kulay ng buhok nito. Pati pala dito sa Manila, nakasunod pa din ito. No wonder na walang pakialam ang magaling niyang asawa, dahil kung sakasakali may reserba na naman ito. Tila bigla siyang naliw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Yung pakiramdam na biglang sumasayaw ang kinauupuan niya, at ang biglang pagbaliktad ng sikmura niya. Nasa po niya ang noo. Bigla din siyang pinagpawisan ng malalamig, sinulyapan niya ang guard, medyo malapit lang naman ito sa kanya. Pinilit niyang lumapit dito, at magtanong kung nasaan ang banyo sa floor na iyon. Tinuro naman nito iyon, nasa sulok gawi sa dereks iyon ng opisina ni Vladimir. At wala siyang choice kung di dumaan sa harapan ng opisina nito. Dahil kung hindi, nararamdaman niyang magkakalat siya mismo doon sa kinauupuan niya kanina. Pagkapasok ay biglang bumulwak ang bibig niya. Mabuti na lang at namataan agad niya ang lababo, at doon siya sa muka. Umabot siya ng halos kalahating oras doon. Na kung wala pang kumatok, ay wala siyang balak na lumabas. Medyo kumalma na ang tiyan niya. Pero ramdam na naman niya ang pangangatag ng tuhod, at panghihina ng katawan. Ma'am, okay lang kayo? Tanong ng hindi niya kilalang babae paglabas niya. Nagangat siya ng tingin para sagutin ito. Opo, medyo nagulat pa siya, nang makitang nasa likod nito si Vladimir na nakakunot noon na naman. Habang nakatingin sa kanya, iniwas niya ang tingin agad dito.